Floyd POV. Bumalik ako sa hall, hinanap ko si Yugo. Pero wala siya. Pero may iba pa akong pwedeng hanapin. Maraming mga bisitang naroon pero hindi naman silang kailangan ko. Si Josh. Pero bakit ganun? Pati si Josh wala rin. Sinubukan ko pang humakbang ng ilang beses pero natakot akong bumagsak na lang sa sahig. Hindi na ito biro. Nalasing naman ako kagabi pero hindi naman ganitong epekto ng napakaraming alak. Ano ba yung nainom ko? Umiikot ang paligid ko. Kailangan kong umalis. Ngayon na, tinawid kong silid. Tumango si ilang bisita kahit na halos hindi na ako makalakad ng tuwid at kahit na blurred na ang paningin ko. Doon ko siya naramdaman. Ang mga braso ni Felicity na nakapulupot na sa bewang ko. Sumingit ang pabango niyang matamis at masyadong matapang sa ilong ko. At bago ko pa namalayan, hinihila niya na ako palayo. Binabati ang mga tao na daanan namin na parang proud na proud siya na magkasama kami. Lasing na lasing ako at wala akong lakas para itaboy siya. Hinila niya ako papasok sa elevator. Sinubukan kong pumiglas dahil hindi naman bukal sa loob kong pagsama ko sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit at paano siya nakatiming na nasa ganitong kalagayan ako. Floyd, halata namang lasing ka. Huwag mo nang labanan. May idea ako. Tara na sa opisina mo. Magpahinga ka na muna. Uminom ka ng tubig tapos bumalik tayo dito kapag okay ka na. Parang kinakalabit ng tinidor ang utak ko sa tono ng boses niya. Matinis at masakit sa ulo. Ewan ko ba, basta ayaw na ayaw ng katawan ko sa kanya. Ang idea na sinabi niyan talagang kailangan ko pero hindi siyang tamang tao para makasama ko habang ginagawa kong lahat ng yun. Gaya ng ama niya, hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Let alone 5 minutes alone with her. Sa palagay ko naman ikaya ko pa siyang itaboy. May natitira pa akong lakas para gawin yun kahit na papaano. Let go of me. Kailangan kong hanapin si Yugo. Nautal kong sabi. Ganito na lang, magpahinga ka sa office mo. Ako nang kukuha sa kanya sa venue para masamahan ka. Okay ba yun sa'yo? Tumango na lang ako para lang tumigil na siya sa kakasatsat. Alam ko rin naman na hindi niya ako titigilan kaya pumayag na lang ako sa alok niya. As long as hindi siyang kasama ko, I'm good with it. Patuloy pa rin sa pag-ikot ang mundo ko. Hindi ko na napansin hindi na siya bumaba ng elevator hanggang sa makarating kami sa palapag ng opisina ko. Hinila niya ako papunta sa loob. Ang huling naalala ko yung pagkakadagan ko sa couch. Pagmulat ng mata ko kinabukasan, masakit na naman ang ulo ko. Gaya kahapon pero hindi yun ang pinakamasaklap. I'm half naked. At ang babaeng nakayakap sa akin nakapantit bara lang ay hindi ang babaeng tinitubok ng puso ko. Kung hindi si Felicity. Pucha, anong ginawa ko? Paano nangyari to? Nagpanik ako. Lahat ng bahagi ng sistema ko ay nagising. Kung gaano kahimbing sigurong tulog ko, ganun din kabayolenteng naging reaction ko. Pinaghalong pagkalito at pagkainis sa sariling naramdaman ko. Higit sa lahat para sa babaeng tila himbing na himbing sa tabi ko. Bigla ko siyang tinulak palayo. Parang basahan siyang bumagsak sa sahig. Aray naman, sigaw niya. Bakit mo naman ako tinulak? Ano problema mo, Ribs? Ano nangyayari? You tell me, ano bang ginawa mo? Baliw ka. Tumayo agad ako, hinahanap kong mga damit ko. Oh baby, wag ka namang ganyan, lambing niya habang tumatayo. Matamis ang ngiti sa akin, lalo akong nainis. Oh see, hindi mo naalala? Magdamag tayong nagmahalan. Wild ka kagabi, ang sabi mo pa nga, ang gandang-ganda ko. At ako lang ang babae na ikama mo ng ganito. It was really a pleasurable night. Sinubukan niya akong yakapin, umatras ako na parang may ketong siya. Ang lakas talaga ng trip ng babaeng ito. Hindi niya yata naalala na ilang beses ko nang sinabi na kahit siya na lang ang nag-iisang babae sa balat ng lupa, ay magpapakabanal na lang ako. Layuan mo ko, Felicity. Nababaliw ka na ba? Sigaw ko. Hindi ko kailanman papatulan ng gaya mo. Kayong dalawa ng tatay mong pinaka hindi ko matitiis sa tao sa buong mundo. Biglang nagdrama si Bruha. Nagkunwaring iiyak at pumalaho na nga. Mayami sumigaw na parang nasisiraan. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Nakipagtalik ka sa akin kagabi. Tapos mag-aasta ka ng wala lang? Papanagutin ka ni Daddy. Hindi ka nagproteksyon kagabi kaya baka nga mabuntis mo pa ako. Nasisiraan ka na talaga. Sabay hawak ko sa sentido ko. Magbihis ka na nga muna. Mag-usap tayo pagkatapos. Dahan-dahan siyang nagbihis sabay kunot ng noo at simangot. Pagkakataon kong kumilos nang maisara na niya ang zipper ng dress niya, hinila ko siya palabas. Hawak ko siya sa braso papunta sa elevator. Humarap ako sa kanya, seryoso. Listen carefully, Felicity. Kung may nangyari man sa atin, malinaw na sinamantala mong pagiging lasing ko kagabi.
Naalala ko kung anong mga sinabi ko sa'yo at malinaw na tinataboy kita kagabi pa. Hindi na tayo nasa panahon ng kopong-kopong. Wala kang karapatan na hingyan ako ng kung anuman. Ikaw ang tatay mo. Lumaki ang mga mata niya at huwag mong kalimutan yung dangal mong sinasabi. Nawala yan sa lalaking boyfriend mo nung sophomore pa lang tayo sa high school. Ang varsity captain ng basketball. Sa gym, naalala mo? Lahat kami alam yan. Walang inosente sa escapades niyo that time. Siyang tanungin mo, hindi ako. Kung inaakala ng babaeng to na hindi ko alam ang baho niya at basta niya lang akong mahawakan sa leg, nagkakamali siya. Hindi ako pinanganak kahapon lang. Floyd, please. Pagsusumamo niya, pinindot kong buton para sa lobby sa elevator. Tapos na tayo. Layuan mo ko. Kalimutan mong kilala mo ko. Sa wakas wala na siya pero something tells me that she's not going to be gone too long. Si Felicity at ang kanyang ama, ang mga klase ng tao na hindi madaling idispatcha. Dahil daig pa nilang linta, bumalik ako sa opisina na lutang ang isip. Agad kong tinawagan ng building security para siguraduhin nakaalis na si Felicity. Pagkatapos inutusan ko si William na palitan ng elevator passcode ko. Hindi nito dapat maulit pa. Ang sunod kong ginawa ay tawagan si Hugo. Nasaan ka kagabi? Bungad ko kaagad. Ikaw ang nawala bro. Ano nangyari? Let's just say nakipagsayaw ako kasamang demonyo sa impyerno. Tawagin mo si Jaime. Kita tayo sa bahay ko in 30 minutes. Please. Sige, see you there. Kinuha ko mga gamit ko at lumabas ng opisina na parang may multo doon. Wasak ang kaluluwa ko simula pa kahapon at mas malala na ngayon. Gulong-gulo ang utak ko. Hindi pa ako nakaramdam ng ganitong kahindik-hindik na emosyon sa buhay ko ngayon lang. Ngayon ang tanging magagawa ko na lang ay maghintay at malalangin ang nangyari kagabi ay hindi tuluyang wawasak sa lahat ng sinisikap kong buuin. Francesca's POV. Good morning gorgeous bestie. Dumating si Danica sa kusina na parang sumasayaw. Nakapajama pa at punong-puno ng enerhiya kahit nahalatang literal na bagong gising lang. At sino tong gising na? Ang paborito kong lalaking maliit. Sabay halik sa noo ni Liam. Maaga ako nagigising, Ninang. Sagot ni Liam, masigla gaya ng dati. 6:00 pa lang ng umaga, nagising na si Liam kaya wala na rin akong choice kundi ang bumangon para asikasuhin siya. Hindi na rin naman ako makakatulog pa kung alam kong gising na siya. Madalas ding gutom ng anak ko kapag nagigising siya. Kaya sa abot ng makakaya ko, naghahanda na ako ng simpleng almusal para sa aming lahat. Hindi ko inasahan na maaga ring magigising si Danica dahil naging abala siya these past few days. Pagkatapos ng trabaho namin sa opisina may mga inisikaso pa siya. Good morning Danica. Ngumiti ako habang pinapanood silang dalawa. Normal na tanawin ito sa bahay tuwing umaga at parang alam ko na kung bakit ganyan kaka-hyper ngayon. Dahil darating na si Richard, hindi ba? Oh Francesca, sa wakas babalik ng mahal ko si Richard. Miss na miss ko na siya. Aniya. Kunwari pang tumingal at naglagay ng kamay sa dibdib na parang nasa pelikula. Overacting talagang kaibigan kong ito. Labis akong natutuwa para sa kaibigan ko kaya suportado kong relasyon niya. Kaya halika na, kumain na tayo, mag-ayos at puntahan na natin yung apartment niya. Akala ko dito siya sa bahay tutuloy. Dapat perfect ang lahat bago siya dumating. Paano naman kami maglalabing-labing kung dito siya may bata? Hirap niya pero nakangiti. Ewan ko sa'yo, iling ko kahit na natatawa ako. Matapos ang almusal, tumuloy kami sa apartment na binili ni Richard. Gaya ni Danica, ayon din ang rason niya kung bakit hindi siya bahay namin titira kahit na maluwag naman yon para sa aming apat. Sobrang lapit lang sa amin ng apartment ni Richard. Buong linggo itong inasikaso ni Danica mula sa pagde-deliver ng mga gamit hanggang sa appliances. Ngayon ang final setup at general cleaning ng agenda. Dahil maglilinis kami, hindi ko na sinamang bata. Si Ate Divina naman ang naiwan sa bahay kasama si Liam. Kakagaling niya lang sa sipon, kaya ayoko na muna siyang ma-expose sa alikabok. At syempre mas mabilis naming matatapos ni Danica ang paglilinis kung wala siyang nakaaligid sa amin. Francesca, sabi ni Danica habang nagbubukas ng isa sa mga kahon. Iniisip ko kung paano ko masusurprise si Richard ng romantic night. I mean, wala na yung dinner part kasi nga sabay-sabay tayong kakain. Hindi pwede yan, agad kong putol. Dapat meron pa rin kayong private dinner. Bukas na lang yung salo-salo nating lahat kasama si Arabella. Tonight is all yours. Pero Francesca, miss na kayo ni Richard, pati na si Liam ngay miss niya na. Makikita niya kami bukas, hindi naman kami mawawala sa dinner natin. Ngayon, ayusin muna natin lahat sa bahay niya. Tapos tutulungan kita para maging unforgettable ang gabi ninyong dalawa. Imagine mo nandito ka na pagpasok niya.
Suot mo yung bagong lingerie na binili mo last week. May wine sa mesa at may masarap na dinner na nakahain. Nalaki ang mga mata ni Danica. Ni-imagine din niyang eksena. Yes, bababa muna siya para iwan yung mga gamit bago pa siya tumuloy kung saan man. Perfect timing para ambusin ko siya. Natawa ako sa entusiyasam niya. Kaya bilisan natin. Kailangan pa natin pumunta sa mall para bilhin yung lingerie mong panggulat. Ngayon ko lang naisip na hindi magandang black, dapat red para romantic talaga. Nakakagaan sa pakiramdam na may inaasikaso kong masaya. Simpleng bagay kung tutuusin pero para sa isang mahal kong kaibigan. This is the least that I could do for Danica. Sa gitna ng gulo sa buhay ko, ang pagtulong sa kanya para sa pinakamamahal niya ay naging pahinga rin para sa puso ko. Hindi ko masyadong iniisip ang pagkadurog ng puso ko. Weird, ako ang nagtaboy pero bakit parang ako higit na nahihirapan? Pagsapit ng hapon, ayos ng apartment ni Richard. Maaliwalas, maayos at handang salubungin ng bagong titira doon. Sinubukan namin gawing minimalistic ang angkop sa palasa ng isang lalaking ambience ng apartment. Pagkatapos tumuloy kami sa mall para sa finishing touches. Pumasok kami sa isang butik na punong-puno ng eleganteng lingerie. Parang may radar si Danica. Diretso kagad siya sa pulang corset set na may matching negligee. Natuwa siya ng sobra. Ako naman hindi nagpahuli. Bumili rin ako ng puting corset na may mapusyaw na asul na laso at maselang lace. May soft spot talaga ako para sa magandang lingerie. Kahit pa hindi ko alam kung kailan ko ito masusuot. Habang nasa cashier, tumingin ako kay Danica. Uy, sobrang naitulong mo sa akin. Huwag ka nang tumutol. Regalo ko na to sa inyo ni Richard. Sabay abot ng card ko sa cashier. Nasisiraan ka na ba, Francesca? Ang mahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Tatanggapin mo unless gusto mong masaktan ng damdamin ko. Sabay ngisi ko. Alam ko hindi niya gustong masaktan ako dahil wala na yatang space para sa bagong pasakit sa puso ko. Sa ngayon, napabundong hininga siya. Tapos ngumiti ng malawak, pati niyang wala na siyang magagawa at bukal sa loob ko ang pag-aalok ko sa kanya. Okay, fine. Thank you ha. Siguradong hot na hot ako sa suot ko mamaya. Hindi ba? Hot ka naman talaga, bestie. Kung sinong nagsabi na hindi puputokin ko ang nguso. Sabi ko sabay tapik sa balikat niya. Matapos yun, nag-ikot pa kami para bumili ng ilang gamit at may nakita kaming cute na laruan para kay Liam. Simula nang maging nanay ako, hindi pa ako nakatapak ng mall nang walang dala para sa anak ko. Laging meron. It doesn't matter kung mahal o hindi at para kay Liam, lahat ng bigay ko ay well appreciated. Pauwi na sana kami na may marinig akong pamilyar na boses mula sa likuran namin ni Danica. Paglingon ko, nakita ko kaagad ang sales assistant mula sa butik na minsan naming pinuntahan. Lumapit sa amin si Jackie, may malawak na ngiti sa labi. Tanda kong pangalan niya at may suot siyang nameplate. Hindi rin mahirap na tandaan si Jackie dahil talagang napaka-accommodating nito. Mukhang galing to sa break niya dahil may dala pang drinks. Kamusta na kayo? Bungad niya ng masigla. Ma'am, kailangan mo pumasok sa butik. Namin ngayon may dumating na damit na parang para talaga sa'yo. Syempre hindi ko masyadong pinush sa ibang customer dahil alam kong para talaga sa'yo yon. Sige na, silipin mo lang. Ha? Ano kasi? Nag-alinlangan ako. Naku, papasok talaga kami. Yayain ko na nga sana si Francesca sa inyo pero tingnan mo naman, parang meant to be talaga na pumunta kami doon. Naintriga na kaagad ako sa mga bagong arrival nyo. Sabi ni Danica habang hinila ko papasok sa loob. Marami nga silang bago doon. Halos wala na yung mga kasabayan ng damit na binili ko nung nakaraan. Nilabas ni Jackie ang damit na nasa loob pa ng plastic cover. Isang pulang evening dress, shimmering, maikli at may spaghetti straps. Malalim ang V-neckline. Sexy ang damit to say the least, pero higit pa doon napakaganda nito. Sa fitting room ngayon na, utos ni Danica, nagniningning ang mga mata. Ano kasi, Danica, please, hindi naman ako lumalabas sa gabi. Saan ko naman isusuot to? Aamagin lang to sa closet ko. Tanggi ko, pilit na nilalabanan ng tukso dahil talagang gandang-ganda ako. Tsk, nonsense. Nakalimutan mo yata, darating na si Richard mamaya at plano ko nga sanang kumbinsihin siya na isama tayong gumimik next weekend. Kaya dali na, nagpaplano ka na kagad. Biro ko habang papasok sa fitting room. Wala ka namang nababanggit kanina. Nakita mo lang ang damit na to at biglang may plano ka na kagad. Ibang klase ka ha? I'll bring you something stunning too, Danica. Sigaw ni Jackie sabay palakpak ng kaibigan kong mas excited pa sa akin. Nang maisuot ko ang damit, muntik na akong mapahinto sa salamin. Sobrang ikli. Halos kalagitnaan lang ng hita kong abot nito. Pero grabe, ang ganda nga.
Nakaramdam ako ng confidence na parang kaya kong harapin kahit na sino. Lumabas ako't nanlalaki ang mga mata ni Danica at Jackie na busy din sa pakipagkwentuhan sa isa't isa. Sa palagay ko higit sa mga customer, naging kaibigan na rin namin ng sales assistant sa butik na yon. Umikot ka dahan-dahan, utos ni Danica. Umiikot ang daliri sa ere. Patingin kami. Sumunod ako pero pagharap ko ulit sa kanila, napansin ko may audience kami. Halos malaglag ang pangako dahil hindi ko inasahan ng isang lalaki mapapadpad sa isang butik. Wow, sabi ni Jaime Versosa. Hindi man lang nagtangkang umiwas. Kaya pala nababaliw si Floyd sa'yo. Ang hot mo, Miss Moretti. Napahalakak si Danica. Sanay na siya sa mga walang prenong komento ng boss niya. Siguro nagulat niya siya dahil hindi naman laging nakakita ng lalaki sa butik. Para na lang kung sinasamahan nito ang nobya o asawa nito. At wala pa siyang heels na suot. Sabat ni Jackie bago tumakbo papunta sa shelf. Danica, ikaw naman. Hindi mo ba susubukan yung para sa'yo? Tanong ni Jaime na may pilong ngiti. Come on, runway show naman kayo. Kung hindi ko man kayo ma-date at least makasilip ako. Itong si Mr. Versosa talaga walang kahihiyan. Bumalik si Jackie dalang pulang stilettos para sa akin at isang navy blue na damit na kumikislap para kay Danica. Kasamang silver heels. Mukhang malaki ang komisyon ni Jackie mamaya dahil sa amin. Sige game ako, tawa ni Danica. Gusto ko rin matawag na hot. Napailing na lang ako. Patola talaga itong si Danica kahit kailan. Sinot kong takong at manipis na strap na parang floral vines at swak na swak sa paa ko. Dainty yet flirty. Perfect, lumabas si Melissa sa dressing room at para siyang gabi na may mga bituing, kumikislap at eleganteng-elegante. Napasipol si Jaime at napapalakpak si Jackie. Ang loko'y nakahanap pa ng maayos na pwesto at nakaupo na tila tinotoo ang runway na gusto niya. Mga Diyosa talaga kayo, grabe, sabi ni Jaime. At oo Danica, ang hot mo. Ikaw naman, hinarap niya si Jack at tinawakan ng kamay nito. Ang galing mong pumili, lalong gumandang dalawa dahil sa taste mo. Anong pangalan mo, Miss Beautiful? Jackie, sagot niya, nakangiti habang hinalikan ni Jaime ang kamay niya. Si Jaime Versosa ay puro karisma. Matangkad, malapad ang balikat at palaging messy pero perfect ang buhok at may birding matang punong-puno ng kalokohan. Magkakaedad sila ni na Floyd at Hugo. Kasing gwapo rin nila pero triple ang landi nito. Ang ganda talaga na style mo, Jackie. Sabi ni Jaime, sinisipat siya mula ulo hanggang paa. Kung ikaw ang pipili ng dress para sa sarili mo, ano kaya yon? Para sa girlfriend mo ba yan? Tanong ni Jackie nakangiti. Walang girlfriend, single and ready to mingle ako. Sagot ni Jaime ng pabulong. Pero may isang special na kaibigan akong iniisip. Umalis si Samantha para hanapin ang damit habang kami nagkatinginan ni Danica. Aliw na aliw sa lalaki. Alam naman namin na natural na lang niya na ganun kaya hindi na kami apektado o bothered gaya nung dati. So boss, tukso ni Danica. Hindi naman ako aware na ganito ka ba ngayon? Nagsha-shopping ng babae sa mall? Of course not, sagot nito. Pero kung gano'n na nga, una sa listahan si Jackie. Actually, natid ko lang ang pamangkin kong teenager dito na may makaklase. Kasi na dito na din ang punta kaso nakita ko kayong dalawa. And here we are. Bumalik si Jackie, dala ang gold sequin dress maiksi at may wrap skirt, planging neckline at crisscross strap sa likod kasamang kumikislap na golden heels. Pwede mo bang sukatin to para makita kung bagay sa friend ko? Tanong ni Jaime, may kislap sa mata. Sa tingin ko magkasintangkad at magkasize kayo. Sorry sir, bawal po sa staff, sagot ni Jackie nakangiti. Pero kung kasize ko siya, bagay na bagay to, promise. Okay na yan, bibilin ko. Sabi ni Jaime sabay abot ng card. At yung dalawang damit at sapatos din, walang kukontra sa inyo. Isipin niyo na lang na bonus niyo tong dalawa. Ang galing yung dalawa, lalo na't si Francesca ang nakakuha ng Russo deal. Gift ko yan sa inyo. Sa kadagdag niya, magpaplano tayo ng night out para maiparadang ganda niyo. Sagot ko din, don't worry. Nagpalit kami ng damit at inayos ni Jackie ang mga pinamili sa eleganteng bags. Nakangiti siya habang inaabot sa amin. Ang sayang tumulong sa inyo, balik kayo ha? Babalik kami, sabay namin sagot ni Danica sabay yakap sa kanya. Pahingi ng calling card mo in case na kailangan kulit ng tulong for my friend. Si Jaime ulit yon. Binigay kaagad ni Jackie. Nakatatlong shells siya sa amin kaya hindi niya inindaan si Jaime. Lumabas kami ng putik na bitbit ng mga bag at puno ng ngiti. May kutob na kami ni Danica sa susunod na sasabihin ng pilyo naming boss. Ang ganda niya, bulong ni Jaime. I'm very sure yayayain ko yung lumabas. Pagkatapos nilingon niya si Danica. Assistant kong maganda, pakidalang mga bag sa office sa Lunes ha?
Ayaw kong tanungin ako ng pamangkin kong tsismoso tungkol sa laman nito. Hinalikan niya kami sa pisngi at tumalikod na parang walang nangyari. Nagkatinginan kami ni Danica at sabay kami napahalakak. Tama kami.